What a wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Used to call you mine. Gave it my best, but I don't need one more try. Cause, baby, I'm all out of hope. Could I find it when I go? Think we're only here to stay alive now. Funny, we ran out of kicks. Now you only make me sick. Think we're only here to stay alive now. Cause I know what a waste, what a crime, what a fucked up time, and I should go. So I take what I can and I toss it in the car. Drive away down the highway. I can't. Yan guys, good morning. Good morning sa ating lahat. Medyo magulo pa yung buhok ko, syalak. Gising lang. Hi. Salamat pala kay yung sa nag-comment about, uy, biglang suminag yung araw pagkalabas ko, syalak. Diba? Tamang-tama. Ayan, sa nag-comment pala about sa sa yung previous vlog ko about why that family should not anymore consider coming here sa Amerika ay yes. Ano naman talaga parang anong tawag doon? Parang nasa sa atin naman yan, no? Kung pupunta talaga tayo dito sa Amerika. At saka kung pangarap talaga ninyo kahit ano tang tawag na to? Kahit ano pang pigil ni Nurse ka, charis, ano pang pigil, hindi naman sa pigil, kahit ano pang, sometimes kasi may mga taong nag-aas ng, ano bang tawag na to, nag-aas ng question o kaya ask for advice, but they are just looking for like validation sa kanilang decision or justification. So, sometimes, makinig na lang tayo, charis, joke lang yan. Hindi naman, kung pangarap talaga ninyong pumunta dito sa Amerika, kahit naman siguro kumikita na kayo ng 20,000 or 15,000 or 18,000 reals sa Middle East o kaya meron na kayong magandang negosyo sa Pilipinas ay talagang gugustuhin nyo pa rin pumunta dito sa Amerika kasi napakaganda naman talaga ng Amerika. America for me is still beautiful. Yun nga lang, parang hindi talaga siya suitable. Kung siguro mura yung kabuhayan dito, kagaya ng Pinas upon retirement. Kasi syempre, upon retirement, 'di ba? Pag nag-ano na kayo, nag-retire na kayo at the age of 60, di na kayo nagtatrabaho dito. So, yung parang sabi nga nila, yung social security benefits ninyo, tsaka yung mga matatanggap nyo sa 401k, mga ganyan, parang hindi siya sapat. Siguro sapat naman, pero parang ano lang, enough lang to survive. Unlike kapag nag-retire kayo at the age of 60 or 62 sa Pilipinas, tapos with all of your social security benefits is more than enough. You can live like comfortably sa Pilipinas, 'di ba? Yung parang makakapamuhay kayo sa Pilipinas ng merong kasambahay or meron kayong house helper na tutulong sa inyo. Dito wala. Gagawin nyo pa rin. Nakikita ko yung mga matatanda dito parang ginagawa pa rin nila yung mga daily chores nila, naglilinis ng bahay, in which sana kung siguro, sa Pilipinas na nakatira, ba't ba nagagalaw-galaw yung camera? Ayun, kung sana sa Pilipinas na nakatira is maganda yung social benefits, tapos more than enough, yung parang malayo yung maitatakbo ng pera, ay syempre meron na tayong house helper at hindi na tayo mahihirapang gawin yung mga daily chores natin. Chores! Yun. So, nakadepende talaga yan. Kahit mahal pa or masyado ng okay yung kunyari, may mga iba na, yung iba nating mga connects na USRN sa Saudi, merong mga iba ang ang gaganda na ng trabaho, parang hayahay na, but they still choose to come here because it is really their dream to come here to America, 'di ba? And ma-feel itong mga ganito. Iba rin kasi kapag nag-tourist ka dito, of course, hindi mo ma-feel fully yung culture
or yung parang pamumuhay dito, unlike sa nagtatrabaho ka dito, na mananatili ka dito for taon, 'di ba? Kagaya ko, 2.5 years na. So, pag nag-tourist ka kasi dito, yung pinakamatagal mo na is mga 4 months, 5 months, 'di ba? Hanggang 6 months nga lang yung binibigay sa atin or kapag naka-tourist visa tayo papunta dito. Sa mga nagtatanong naman kung how how English. Kung kumusta na ako ay surviving. Charis, di naman. I mean, hindi ako okay ngayon pero I mean emotionally. Pero hopefully dumating din tayo sa point na parang naka-adjust na tayo, 'di ba? Nakapag ano na tayo, parang nagbigyan na natin yung sarili natin na mag-heal sa mga bagay na dumurog at nanakit sa atin. Charis, nanakit talaga. Parang ano talaga, merong abuse, domestic violence. Shalak. Yeah. Sana dumating din yung point na yun. Kaya nga, sa mga nagtatanong kung meron akong trabaho sa Texas, wala pa po. Siguro magsa-start ako ng work mga September na. I need at least the whole month of August. Kasi yung first week of August, gagawin ko yun para masimulan yung apartment ko, ganyan-ganyan, makita yung apartment ko, tapos ma-arrange din, at least malagyan ng bed, tapos ma-arrange yung mga kusina, ma-transfer yung ilang mga gamit ko na nandito, tapos I need siguro the whole month of August para makapagpahinga and time for myself, like for healing, for healing purposes. Ay, kasi masyado tayong nadurog ng husto nitong mga nakaraang buwan. Charis, kakabakasyon pa nga lang, durog agad. Kakabakasyon mo pa lang, nurse ka, nadurog agad. Ayun, medyo ano tayo, parang nag-expect tayo on something na hindi naman pala magtatagal or, you know. Anyway, ayaw kasing ano tong tawag na to, mag-elaborate more kasi baka iba na naman yung isipin ng iba. Charis, joke lang yun. Ay, siya, sige na guys. Maligo muna ako and siguro mag-gym ako ng maaga ngayon para naman makatulog ako ng medyo maaga-aga ngayong gabi. Kasi usually kapag nag-gym ako ng late in the evening o kaya afternoon, late na ako nakakatulog. And then may pasok tayo bukas. Shalak. 3 days pa tayo eh. Ang ano ng panahon ngayon. Ang ganda ng panahon ngayon. Ang sarap pakinggan yung mga huni ng ibon. Naririnig nyo ba? Yan guys, punta muna tayo ng gym sa nag-comment pala about nag-post ako ng yung parang hindi maganda yung pakiramdam ko, na parang ako, parang hindi naman sa parang nalulungkot ng sobra. Thank you so much kay kay Redness ba yun? Salamat sa mga magagandang comment mo. Punta muna tayo ng gym bago tayo mag-grocery. Pag nalulungkot ako, ayun, gym yung parang nagiging sandalan ko guys. As in, ay, hindi masyadong mainit ngayon. Yan. Salamat. Kasi, ayan, tingnan natin kung ano yung comment niya. Syempre,
dumarating din tayo sa point ng buhay natin na ganito. And ayoko namang maglihim sa inyo or hindi i-vlog yung mga, saddest and darkest moment of my life. Sabi niya, cheer up, mabuti kang tao, at sure ako na kung may nawala yung alahas ko. Joke lang. Kung may nawala man sa ang basa ko una, kung may nawala man sa bahay mo, kung may nawala man sa buhay mo, may papalit naman mas better smile. Keep your face always towards the sunshine and the shadow will fall behind you. As in, thank you so much. Your comment really means a lot to me, especially sa buhay ko or sa time ngayon na parang lugmok na lugmok yung puso ko. Charis, lugmok na lugmok siya. Yeah. Thank you so much. It really means a lot to me. Nangyari pa to nang paalis na ako dito sa Ohio. I thought, everything will be perfect or yung parang smooth na yung transition, paglipat ng ibang state. Pero, hindi talaga natin matatansya kung anong mangyayari sa ating buhay. No matter how we plan our life, talagang merong mangyayaring hindi planado at unexpected. Anyway, hindi naman ako sobrang lugmok na ngayon. May mga taong nagme-message, concerned citizen. Thank you so much sa inyong lahat because without this vlog, without the people around me, siguro hindi ko malalampasan yung struggle or challenges na hinaharap ko ngayon. Thank you so much. Let's go na sa gym. Ang aga ko ngayon mag-gym, guys. Nasa pa lang, tingnan natin. Buksan na nga natin. At parang pinagpapawisan na ako siya lang. Anong oras na? 2:21 na. Ang aga ko mag-gym ngayon. Usually, nag-gym ako ng mga hapon o kaya ng gabi na mga 8 o'clock or 7:30 na. Pero ngayon napakaaga because yun nga, kapag sad ako usually, ang takbuhan ko talaga ay gym. Let's go na. At least, gumanda yung katawan natin. Charis, joke lang yun. Naman, maging healthy at fit tayo. At saka, di ba nasabi ko nga sa mga nakaraang vlog na ipapakancel ko, parating hindi ko naabutan yung parang working hours ng gym. So, parating walang tao. Fully staffed lang kasi sila, around 8 or 9 o'clock hanggang 5. So ngayon, inshallah, maabutan natin and then papakancel ko na para hindi na tayo ma-charge for the month of August. Dara na. Dito na tayo, guys. Shalak. Ayan. Dito pala ako sa workout anytime. Itong gym ko na to, guys, ay open to 24 hours. So, pwede kayong pumasok dyan kapag walang staff. You just have to scan yung parang para ma-open yung door. Ay, may tingnan nyo, guys. Shucks. Shellock. Kita nyo yun. Charis, joke lang. Sige na nga, mag-workout na tayo. Ano ba yan? Puro kalandian yung iniisip natin. Porket Shalak, let's go na. Yan, kakatapos ko lang, guys, na mag-workout. Di ko ini-expect na ganito kainit para akong nasa loob ng palamigin muna natin, shalak. Para akong nasa loob ng oven. Kaya pala walang nagpa-park dito malapit sa kasi walang silungan, shalak. Di ko naman napansin masyado yun. Shalak. Kaya pala walang ang tawag na to, walang masyadong nagpa-park malapit dito sa unahan ng gym kasi walang silungan. Nandun sila sa malayo lahat. Shalak. O siya, sige na. Daan muna tayo ng Kroger, guys, kasi wala na akong itlog and bili din tayo kapag may naka-promong avocado. Ayan, hapon na. Magandang hapon sa inyong lahat, mga shalak. Ayan, na-overwhelmed naman ako sa mga comments ninyo, guys, yung about sa pagdadrama ko. Charis.
Pagdadrama talaga. Um, Hindi naman sa pagdadrama. Siguro ano lang, being ano lang, parang honest dito sa vlog na to. Ayan, hapon na, nung oras na 8:11 na guys, pero tingnan nyo naman ang liwanag pa dito, nakakaloka no. Pag summer talaga ganito yung ano, ganito yung ano natin, yung view natin no. Ayan. Kaya sabi nga ng isa sa ating mga subscriber, Nurse Can, kapag lumipat ka na ng Texas or Houston, mamimiss mo for sure ang Ohio. 'Di ba? Pag summer. Yes, 100% sure ako na mamimiss ko ang Ohio kapag lumipat na ako. Lipat nga tayo ng ano, parang hindi siya maganda ito. Dito na lang tayo. Parang mas maganda. Ayan. Parang mas maganda na ganyan. Ayan. Yes, that is correct guys. Super duper na mamimiss ko ang Ohio pag summer. Kasi nga, itong ganitong weather na hindi siya masyadong mainit. Umiinit lang siya ng sobra-sobra kapag ano, kapag mga tanghaling tapat. 12 o'clock, 2 o'clock. Pero pag abot ng mga 4, 5, sorry, at 6 o'clock ng hapon, hindi na siya masyadong kainitan. So, thank you so much guys sa mga nag-comment, sa mga parating nagbibigay ng suporta. Hindi po anong tawag dito? Hindi po jowa yung dahilan. Kung alam nyo lang. Sa mga nakakakilala sa akin at nanonood ng vlog na to, for sure, alam ninyo kung ano yung dahilan. Charis, joke lang yun. Baka, wag kayong mag-ano dito please. Sa mga silent viewer natin na nakakakilala sa akin, wag nyo nang i-comment yung dahilan kung bakit. Pero, hindi po ito about sa jowa or kung ano man. Or boyfriend. Wala pa akong boyfriend. Sinabi ko naman nung una, diba? Nung una pa lang, hanggang ngayon naman wala pa rin akong boyfriend at hindi na tayo umaasa or anong tawag dito, parang hindi na yun yung parang priority ko for now. Kung darating at darating, hindi na ako umaasang magkaka-jowa pa. Masyal. Kung darating din yun. Parang gusto ko na lang i-prioritize yung pagta-travel, diba? Let's see the world. Charis. Nagta-travel pero ilang ban ng charis. Hindi nagta-travel. Hindi ako nagta-travel ngayon kasi after naman ko mag-work dito ng May tsaka May, June, July. After naman dito mga August and September, di pa ako magsa-start magtrabaho. So baka mag-travel ako, time for healing. Time for healing. Shalak. Ayun, sagutin na natin yung bago tayo ang sabi ni, nasa na ba yun yung comment na yun? Isa yun sa mga masugid na mga taga-suporta din sa channel na ito. Thank you so much. Yun ata si Mitch. Sabi ni Mitch, ang hirap maghanap ng comment actually sa dami ng nasaan na ba yung si Mitch? But ayun, sabi niya, natin, ipa-flash ko sa screen kapag inedit ko na tong vlog na to para hindi nyo sabihin naggawa ko na naman yung parang nag-a-advise ako ng mga wala namang nagtatanong, di ba? Gawa ka ng vlog about sa plan for retirement mo, Sir Can, kung sa US ba o Pinas. Ano yung mga reason bakit? Hindi na ako gagawa ng topic specific vlog like mga ganon, yung parang specific talaga na isang topic tapos isang since parang nag-start na akong gumawa ng parang tong tawag na to, parang daily vlogging or light vlogging na ganito. Pero sasagutin ko pa rin kung meron kayong mga tanong na gusto kong sagutin at bigyan ko ng rason kung bakit, no worries. Sasagutin ko yan ng isa-isa, 'di ba? Wag lang yung puro
puro love life yung sagutin natin. Diyos ko Lord. Wala pa akong boyfriend. Ayan. Hindi po yun ang mga sad. Kung nanonood kayo ng mga previous vlog ko, siguro mapapansin ninyo na or matatrack down ninyo na hindi yun dahil sa lalaki or dahil sa jowa. 'Di ba? Oh, alam niyo na. Charis, wag na nating pokol. Yun, yun nga guys, tungkol sa pangutana kung saan ko gustong mag-retire. As of this moment guys, ang balak ko talaga is mag-retire sa Pilipinas at the age of like 60 or 55, mga ganyan. Yon ang pananaw ko sa kasalukuyan or sa ngayon. But hindi natin alam kung mag-change ito in the coming months, in the coming years, or after 10 years or 15 years. Not unless merong compelling reason, like for example, makahanap tayo ng partner dito, 'di ba? Tapos parang syempre sometimes you will do everything naman, 'di ba? For kung meron ka sigurong partner na mahal mo, kahit nakaplano ka pang mag-retire sa Pilipinas, alangan naman iwan mo dito, 'di ba? 'Di ba? O meron kang partner na parang 10 years, 15 years, or 20 years mo nang kasama, alangan namang, uy, dito ka na lang mag-retire, ako naman doon ako mag-retire sa Pilipinas. O 'di ba, ang gulo. Naging partner pa kayo, 'di ba? Kung ganun nga rin lamang yung mangyayari. So, siguro sa ngayon, sa Pinas ko talaga balak mag-retire, not unless merong compelling reason for me to stay here, 'di ba? Malay nyo, nahalala kong presidente dito, 'di ba? Char lang. O dito talaga mag-stay. Pero ang sinasabi ko guys, if there is really compelling reason for me to stay here, then I will stay here. But the plan is magre-retire ako sa Pilipinas. Bakit? Number one reason is the cost of living. Alam nyo guys, kapag 60 or 62 na ako, or 60 years old, 50 years, 58 years old, 55, I am expecting na hindi na ako nagtatrabaho. Hindi na ako, wala na akong job na nagbibigay sa akin ng net income ng siguro sa ngayon na ng mga 5, 6, 7,000 or $8,000 monthly. Wala nang ganon. So, ano yung inaasahan ko na lang? Ang inaasahan ko na lang is yung makukuha kong lump sum benefits from, for example, 401k, Roth IRA, at lahat ng mga investment ko. And at the same time, syempre, yung social security benefits natin na natatanggap natin buwan-buwan. So, yun na lang yung parang aasahan mo. So, for example, yung social security benefits or whatever pension plan na meron dito or pagka-retire ko ng 62 ay, for example, $2,000, $3,000, or hindi yun sapat, 'di ba? Hindi yun sapat para mabuhay dito. Lalo na kung, for example, meron kang mga check-up, syempre at the age of 60 or 62, madalas ka na rin probably, baka ma-hospital ka, tapos yung bill, napakataas dito, hindi biro-biro magkasakit dito. So, in terms, ang pinaka number one reason is cost of living. Kasi, for example, kung mabibigyan lang ako ng $2,500 na social security benefits in the future, pero hindi ko sinasabing $2,500 kasi in terms of inflation, for sure, tataas at tataas yan. After 20 or 40 years natin, pag nag-retire na tayo, mas mataas for sure yung social security benefits mo. So, for example, sa ngayon, kunyari, $2,500, yung mataas yun kung i-convert mo sa Philippine peso. At yung value nun, malayo ang mararating kapag nasa Pilipinas ka. At masaya pa rin mabuhay sa Pilipinas, of course. Masayang mamuhay sa Pilipinas kesa dito, for sure. 'Di ba? Masarap ang retirement doon,
'di ba? Kasi nga cost of living is very low. Pangalawa, yun nga nabanggit ko about hospitalization, um, tapos napakamahal pa ng insurance, ang mako-cover lang dito pagtanda mo is Medicare Part A, which is hospitalization. Medicare Part B, which is outpatient. Medicare Part D, which is pharmacy. You have to pay for that. So ako, ang balak ko, mag-a-avail na lang siguro ako ng mga private insurance sa Pilipinas. Like for example, um, ano to? Yung, ano ba yung mga private? Wala akong alam. Mga Medicare siguro. MaxiCare. Ayan, yan lang yung alam ko, MaxiCare. Kasi meron ako dyan dati. Yan, MaxiCare, mga ganyan. Mag-ano na ako. Siguro bayad na lang siguro ng 5, 10,000 pesos, 15,000 pesos kada month, mga ganyan, 5,000, 8,000 kada month para ma-assure tayo na meron tayong medical coverage, 'di ba? Meron tayong HMO kapag nagkasakit tayo. So, yun na lang siguro. Ano pa yung mga reason? Siyempre, malapit tayo sa mga kamag-anak natin, 'di ba? Sana nga lang yung mga kamag-anak natin hindi tayo gawing yung parang para 'di ba? Ay, si uncle galing yan US. Ingan natin ng ingan. Hindi naman, syempre magbigay din tayo ng konti, 'di ba? Kung super blessed talaga tayo, 'di ba? Pero yun yung reason siguro. Kung siguro I just hope na at the age of retirement, marami na tayo or may bahay na tayo dito, tapos ibebenta natin. Yung parang madami tayong maliliquidate na asset. Ako naman is, as of the moment guys, wala akong anak or wala akong pamamanahan. So, ang pinakabalak ko is at the age of siguro mga 50, kung wala pa rin pagbabago sa buhay ko, magsa-start na akong waldasin. Hindi naman sa waldasin, pero magsa-start na ako ng paunti-unting mag-liquidate at mag-spend ng mga kaperahan ko. Syempre, ayaw naman natin na parang saan lang mapupunta yung pera natin? Di natin, 'di ba? Ang pera ay nakalaan para gamitin, hindi para impokin or itago lang sa bangko or invest lang dyan kung wala namang magmamana. At saka kahit may magmana pa, kahit may mga anak pa tayo, dapat hindi natin parang responsibilidad na pamanahan itong mga to ng in terms of like finances, pera, ari-arian, mga ganyan. Responsibilidad nila yan, no? Hindi natin charis, joke lang yun. 'Di ba? Ang pinakamahalagang gawin mo sa mundong ito is to spread kindness and love, and at the same time see the world, you know? Libutin mo ang buong mundo. Libutin ang buong mundo, 'di ba? Ma-experience ang dapat ma-experience because hindi natin alam kung hanggang kailan na lang tayo dito sa mundo. I don't even know kung magigising pa tayo bukas o kaya meron pa tayong magandang health tomorrow. So hindi lang dapat basta ipon lang ng ipon. Dapat marunong din tayong mag-enjoy at magpasalamat sa buhay na ibinigay sa atin ng Diyos every day of our life, 'di ba? So, sa pangutana kung saan ako magre-retire sa Pilipinas for now, not unless there is compelling reason for me to stay here. Like for example, meron akong partner dito, syempre alam naman iwan ko, 'di ba? So, kung wala, probably sa Pilipinas kasama ng mga nephew or mga niece ko, 'di ba? Shalak. Yun lang, 'di ba? Kung siguro mabibigyan ako ng pagkakataon na parang yumaman ng husto, why not maghanap ng surrogate mother, 'di ba? Charis, joke lang 'yun. Ako siya sige, 'di ba? Iba din yung may anak. 'Di ba? Why not kung magkakaroon tayo ng 'di ba? Kung mabibigyan ako ng pagkakataon na dumami talaga yung pera ko at hindi ko na kayang ubusin, 'di ba? Why not maghanap ng surrogate mother para hindi naman sayang yung punla natin. Tsalak. O siya, sige na, hanggang dito na lang ang aking vlog. Maraming salamat po sa pakikinig and you have a blessed day. Bye-bye!